May ngapon, we are now sa futuristic nga stage sa atong kalibutan. We heard a lot of changes sa science. Nanay electric cars, nanay mga drone kapang lupad, fueled by electricity. Someday, electric airplanes na atong sakyan, electric boats na sakyan nato nga daghan kayo. Sa Manila, nanay electric train. A lot of things changes because of science. I cannot imagine without a Holy Bible as we continue to live this earth. Because according sa 2 Peter 1 verse 19, so we have the prophetic word made sure, to which you do well to pay attention as to a lamp shining in a dark place, until the day dawns and the morning star arises in your hearts. So kung wala gi Bible siguro, we are moving to each his own. Wala tay guide. Di na to makita ang Ginoo. Nako'y burden this afternoon because what I am going to speak to you, I strongly believe nga majority among us, kita na adiri, heard, familiar, not only a dozen times, but probably more than 20 times kung motok ta og creation, motok ta kay Eve, kay Cain and Abel, ug ang ilang descendants. But I will do it in a different way, believing na ang principle makip. This will be different from, probably I will do my best the way ma-delivered siya in the past. Before, akong plano unta is about sa Book of Genesis chapter 5. Pero nakita na ako nga dapat mo touch ko sa 1, 2, 3, 4 chapters. Or gamay lang. Then focus lang ko gamay sa chapter 4 before ko matouch sa chapter 5. God willing, kung na-opportunity in the coming Sundays. Kung matanaw ta sa Old Testament, it's a book of the beginnings. Kung matanaw po ta sa New Testament, ang Matthew, kita mo di ang parang nicely connection. No? Ang New Testament, gesturya, about history sa coming Savior. Ang Old Testament, ga-predict no? nga na ay coming Savior. So, makita nato nga, ngano na may Savior? It's because of sin. So, grabe kayo ang sin. So, let's pray. And then, muna kong burden tonight, I will bring you back sa pinaka-history. I hope ganahan magitag my story of future. So, I will bring you back sa past. And since this is the Word of God, na kiniunta impact, lasting impact sa atong kinabuhi. Let's pray. Again, Lord, we are conscious na those who teach and preach sa imong word are accountable before you. Lord, as we men try to keep the truth, as you instructed us to lead our families, ako pod kayo ingatag nimo sa mua sa taas sa church, ug among individual nga kinabuhi as we carry the name of Christ. Grant us success sa among work ug sa among pag-worship sa imo, especially as we deliver your words. Praying that all of us present this afternoon, here and online, maka-benefit sa things nga among i-discuss. May glory and honor mabalik na mo sa imo. In Jesus' name, amen. I'd like to bring your attention sa Book of Genesis, chapter 4. Akong pagbabasaw ng entire chapter, chapter 4 of Genesis, and may you follow silently, na ani 26 verses. Cain, this is about Cain and Abel. Now the man had relations with his wife Eve,
and she conceived and gave birth to Cain, and she said, I have gotten a man-child with the help of the Lord. Again she gave birth to his brother Abel, and Abel was a keeper of flocks, but Cain was a tiller of the ground. So it came about in the course of time that Cain brought an offering to the Lord of the fruit of the ground. Abel on his part also brought of the firstlings of his flock and of their fat portions, and the Lord had regard for Abel and for his offering. But for Cain and for his offering he had no regard. So Cain became very angry, and his countenance fell. Then the Lord said to Cain, Why are you angry? And why has your countenance fell? If you do well, will not your countenance be lifted up? And if you do not do well, sin is crouching at the door, and its desire is for you, but you must master it. Verse 8, Cain told Abel his brother, and it came about when they were in the field, that Cain rose up against Abel his brother and killed him. Then the Lord said to Cain, Where is Abel your brother? And he said, I do not know. Am I my brother's keeper? He said, What have you done? The voice of your brother's blood is crying to me from the ground. Now you are cursed from the ground, which has opened its mouth to receive your brother's blood from your hand. When you cultivate the ground, it will no longer yield its strength to you. You will be a vagrant and a wanderer on the earth. Cain said to the Lord, My punishment is too great to bear. Behold, you have driven me this day from the face of the ground. On your face I will be hidden, and from your face I will be hidden, and I will be a vagrant and a wanderer on the earth, and whoever finds me will kill me. So the Lord said to him, Therefore, whoever kills Cain, vengeance will be taken on him sevenfold. And the Lord appointed a sign for Cain, so that no one finding him would slay him. Then Cain went out from the presence of the Lord, and settled in the land of Nod, east of Eden. Cain had relations with his wife, and she conceived and gave birth to Enoch, and he built a city, and called the name of the city Enoch, after the name of his son. Now to Enoch was born Irad, and Irad became the father of Mehujael, and Mehujael became the father of Methushael, and Methushael became the father of Lamech. Lamech took to himself two wives. The name of one was Ada, and the name of the other one Zillah. Ada gave birth to Jabal, and he was father of those who dwell in tents and have livestock. His brother's name was Jubal. He was the father of all those who play the lyre and pipe. As for Zillah, the other wife, she gave also birth to Tubal-Cain, the forger of all implements of bronze and iron, and the sister of Tubal-Cain was Naamah. Lamech said to his wives, Ada and Zillah, listen to my voice, you wives of Lamech. Give heed to my speech, for I have killed a man for wounding me, and a boy for striking me. If Cain is avenged sevenfold, then Lamech 77-fold. Adam had relations with his wife again, and she gave birth to a son and named him Seth. For she said, God has appointed me another offspring in place of Abel, for Cain killed him. To Seth, to him also a son was born, and he called his name Enosh. Then men began to call upon the name of the Lord. Kung mutan-aw ta sa passage nga atong gibasa, makita nato nga na ay grasya gihatag ang Ginoo sa duha ka couple. Then dili na to ikadinay nga kining duha ka couple makasasala, because sa chapter 3 moto ang sin enter sa kalibutan,
kay di took lightly ang command sa Ginoo. Makita nato sa chapter 3, although wala na ko gibasa since this is very familiar to all of us, the creation, ang universe, and sa tao, dayon ang fall of man. Kita nato nga ang Ginoo grabe kay siya kaayo sa tao. Gitagaan niya og anak, si Adam and Eve. Ang anak sa kini ka blessing, mga anak sa family. Usa ka blessing because dili tanan maka receive ani nga blessing. Matud pa sa Psalms 127 verse 3, "Behold, children are a gift of the Lord. The fruit of the womb is a reward." And the same truth gibutang pud sa Genesis chapter 30. Gibutang pud I forgot the verse. "If children are withheld, it is God that withhold them." But sa Genesis 33 verse 5, klaro kayo, Genesis 33 verse 5, "If they are given, it is God that gives them." So kining pagtao sa bata, babae o lalaki, dili na siya ginaingon nga na ay anting-anting para makaanak. Kung maadto mo unahan diya sa bukid sa Initaw, na pwede po lagyon sa naawan, na diya yung mga Chinese characters nga more giant nga I don't advise bringing children. Accidentally nakalahos lang ko dito sa bukid na ay mga naked na mga statues nga kumugunit daw kaato ma-fertile ang babae. Even ang among labandera katong una niadto gid dito para daw na ay blessing ang moabot. Sa 1 Corinthians 26 verse 5, Obed-Edom had 8 sons, for the Lord blessed him because he entertained the ark. So, naa, isa, gamay, daghan, kini nga gift, gikan gid sa Ginoo. To be accounted to God. It means nga, we parents, those nga na ay influence sa mga bata, ato yung itudlo nga asa sila source, asa sila gikan, kinsay ngano naa sila sa earth. It's because of God. God is the beginning of everything. Maayo ang sinugdan, tanan maayo. Only na corrupted because sa sila. And we parents, we are to give account sa blessing nga gihatag sa Ginoo sa ato. So naay may mga anak nato diri, naminaw mo, ayok makita ninyo ang muna ang responsibility sa parents. Kung single mo, wala pa ko naminyo, so naa na mo yung projection na ani di ang buhaton. Or if given the opportunity, makabantay ko sa pag-umangkon ako or sa mga Sunday school sa mga bata o na mga DBBS, opportunity nga ma-share gid namo ang kamatuoran, ang truth kung asa sila gikan ug unsay angay buhaton, because we are created to worship God, just like Adam and Eve, just like Cain and Abel. Daghang kay passages, verses sa scriptures na gahatag og instruction kabahin sa pagpadako sa mga bata. No? Parang positive kayo. Napoy mga passages sa scriptures nga depressing kayo. Nga anong ning ato man to. Classic example, si Isaac ug si Rebecca. Ang ilang family na sila ay favoritism. Na ay gusto si Isaac sa iyang isa ka anak na outgoing. Si Rebecca po gusto niya ng isa. Si Jacob.
So, naay problema. So, a warning for us na dapat wala na ang mga ingana nga sistema ng pamaagi sa pag-raise up sa mga bata. And also, if balik ta sa Genesis chapter 2:24, a very familiar topic also, gibutang gidya nga ang mga bata mo dagko magina sila, makulyawan na lang ka dako na kaayo, mo-enter na magid og marriage, uyab-uyab pa primero, then pipila sa ato diri na natay mga anak nga nangaminyo. Ato ging itudlo nga 1 + 1 in the sight of God when we talk about marriage equals 1. Equals 1. Because later on, makita nato nga isa sa gimension sa anak ni Adam and Eve, nabasahan man nato nga ang anak sa isa, ang iya ang ni-violate siya. No? Parang hinambog pa kaayo nga, duha akong asawa, akong anak, na ako'y anak diri, na ako'y anak dito. Wala siya fear sa Ginoo. Iya pang ipanghinambog sa iyang asawa, sa iyang mga asawa. Yung dumanal nato nga ang mga plano sa Ginoo ang nakasulat sa Bible para gyud sa atong kaayuhan, para gyud sa himaya sa Ginoo. Kay I met a Muslim not only twice, na ko'y mga amiga pod na Muslim, akong wife na ko'y mga amiga nga Muslim, especially mga babae. Miserable kayang kinabuhi kay isa sila sa 5 kaasawa. So naay kinsay pakanon og daghan, naay mga priorities. So libog. So ang design gid sa original design gid sa Ginoo, if you go back to Genesis, for this reason a man shall leave his father and mother and be joined to his wife, and they shall become one flesh. Wala natin tulo sa atong mga bata. It's an old principle of marriage, but mo-harvest gid ta og fruit, blessing from the Lord. Just like ang gimension nako, so Obed-Edom had 8 sons. Katong una padaghan yung mag-anak, karon isa duha sakto na kay lahi naman ang dagan sa panahon tungod sa economic reason. So grabe ang kalipay ni Eve na basahan nato. Naasay anak. Probably ang naasay ang mind nga grabe ang Ginoo no, makasasala na ko ako bay gano una. Imbis helper ko, imbis mo assist ko sa akong bana, ako na hinuoy naguna-una og entertain atong serpent. Ako magunggitan-aw, ako magunggitats, akong gigunitan. So ang progress sa iyang sin. Then pag-abot ni Cain, lipay kay siya. Basahan nato ganina. Dugangan pag yun na, pagid si Abel, grabe ang joy. No doubt, ni Eve at that time. So, ang mga bata, bidako sila. No doubt, si Adam as a father, just like us, ilang magong family, ilang kinabuhi, murag mahimong siya nga, murag og model sa atua, and murag specimen, nga what happened in the past, posible ma-happen karon. O nadakong possibility nga that is going on sa ato ang palibot, apil na sa atong kinabuhi. Kita nato nga si Adam na ay task yatag ang Ginoo sa iya. Adam, cultivate the land. Unsa man na. So, Adam was a farmer or in line na nga profession. Adam, name the animals. So, he was a shepherd. So pag-abot sa iyang 2 ka anak, unsa may profession sa iyang 2 ka anak? Si Cain was a farmer. Si Abel was a shepherd. It's because na-influence sa iyang father. And no doubt, Adam receiving direct instruction from the Lord from the beginning, katong wala pa si Eve. Naagi continue siguro nga, for sure na ay conversation between God and Adam nga. Iyag yung kabalo siya nga sinner siya, kabalo siya nga nakasala sila, things nga gipanulti sa Ginoo nga katong una ang work enjoyable, karon paningto na gid ka. Katong una ma-expose ka sa sun, whole day di ka panington, di ka mo itom, wala kay allergy.
Karon na anay, sunburn na ka, magluya na imong lawas. Kabalo po siya nga, spiritually separated na siya. Time will come nga, he will die. Edom will die. So, dako kayong possibility nga, iyang gitudluan si Cain o si Abel about the attributes of God, about the law of God. Ang mga men kaniadto na may fellowship diri, na masing wala pang Bible, maski mga Gentiles, maski katong lagyo na kang generation, na revelation ang Ginoo direct sa ilaa. Na ang tao mubuhat og something, mo search, mo long, nga dili gyud mo angkon ang mga tao nga naturally. Kumbaga naa na system na established nga. They are looking for something na nagigahimo ani, naagi purpose aning tanan. So si Adam, kay direct man ang revelation sa Ginoo, naningkamot gid siya nga consistent siya nga iyang mga anak mudako sa iyang under sa iyang care nga matagaan niya og instruction from the Lord. So ang mga bata siguro gisabay niya, trabaho mo, trabaho. Ikaw farmer, Cain, ikaw Abel, shepherd ka. And at the same time, time to pray, time to worship God, as clear sa atong gibasa sa chapter 4 sa Genesis. Siguro ningon siya nga, ang dili mo trabaho, dili ka kaon. Very common sa ato Sa kamiling Tarlac, 3 times ko nakaadto sa farm sa akong mami. Kita ginako dito ang vast kay nga field nga sa ilang family ug sa ilang mga cousin nga nasa bayanihan system from the day nga mag-start og bungkalon tong kuan, karabaw pay gamit nila to, wala pay machine. Yuta na ay magbungkal, na ay magtanom, na ay mag-abri sa irrigation dito nga area na pod daghan kay involved nga tawo. Taman nga pila ka day sa harvest daghan nga pud kay involved because if dili ka mutabang wala kay share. Tinabangay maski dili ikaw tag-iya sa yuta basta magtinabangay lang mo. So kita common na sa ato ang dili mo kaon sa atong family, ang dili mo trabaho, dili ka kaon. So mangita gitag trabaho. So gwapo kay siya pagka-train. Gwapo kay pagka-train ni Adam ang iyang mga anak. Nga niabot ang time nga wala record nga na ay idleness. Wala record gipakita ang scripture na kini iyang duha ka anak bugoy-bugoy. Sa atong work, we are designed to work not just for the sake of income or sweat or i-please nato ang somebody. Work is always related to glorifying God. Kaya once we are idle, dako kayong sala ma-happen sa ato. And let me share this also to you nga kining trabaho pod na mga certain principles nga atong obserbahan. Along the way, muhatag lang ko og mga application. Na ay mga work nga, na ay mga issues nga, watchful po ta dapat. Careful ta. Namatay mga bagong graduates. Ang ganina, nag-celebrate ta. Kay isa sa atong member, nag-graduate iyang anak. Na napoy nag-master sa atua, napay upcoming. Kung na ay mga issues like Sabbath violation. Ang anak. Ako, I'm a lover of sports yun. Mitako gid ko nga gi-nurture ko sa kong papa kay nakita niya nga wala man sa academics ang interest ani. So soccer, ping-pong, tennis, swimming, running, karate, pusil, akong gisudlan na tanan. Then nakita na ako along the way nga kung diri ako tamon, why nada dapat mo aim ko og kanang professional athletes. Then pagka-Christian ako, pagka second year college or third year college na ako, na-realize na ako, once if you are a professional in a certain field sa world of sports, demand ka mo, perform, mo play, mo race, involved ka, because you are paid na ay sponsors on Sundays, di na mo control. So, hinay-hinay ko ni withdraw by the grace of God because at that time, na-expose na ko sa scriptures. Siguro makaingon po mo nga, how about ka ng trabaho sa cigarette company? Kung ahente ka sa sigarilyo, dako kaya nagsweldo. Kaya ang Fortune Tobacco, sister company sa Allied Bank,
ang mga ahente nila kaistorya nako, makita gid nako nga per pack per rim 50% ang ilaa. So kung isa ka rim 300 pesos, na sila 150. In a day makahalin sila tagpila ka cartons. So we know that cigarette is dangerous to our health. So careful po ta mamili og trabaho. How about sweepstake? How about casino? Nakasulod naman tag casino. Kita naman tag mga unsay nature sa sulod sa casino, gambling. God encourage us to work hard, dili nga kanang easy money. To work, to sweat, labor, to plan, na ay involvement ang planning, sweating, trabaho. Well, ang gambling, wala siya, lisod kayo. But nowadays, lisod gid ipangitag trabaho. Pero ngayo lang kita sa Ginoo. God will guide us padulong sa hinsakto nga dalan. So mga anak na mga principles. Sa verse 3 sa chapter 4 niabot ang time nga si Cain ug si Abel, kauban nila si Adam for sure, they worship God. Adto sila dito, they worship God. So before they worship God, una-unaan unsa man si Cain, unsa man si Abel. Si Cain and Abel came from Adam, a fallen nature. Therefore, makaingon ta nga both of them were sinners. Pero the day nga they offer worship to God, makita nato nga like lagi ning isa. Like po ning isa. Probably ang isa gipakita nga mo na ni ang iyang conversion because Cain offer a different kind ang iyang approach. Nakita niya nga siguro katong mga things nga gitudlo sa iyang amahan, nakita niya nga sinner, ang sin grabe kay effect. So naa siya kahadlok, naa siya loyalty sa Ginoo nga gahatag sa field nga expose asa sa exfold. Kita niya ang mga stars, nakita siya ng creation. Kita niya nga careful ko mag-worship sa Ginoo nga gahimo sa kuha. Because my fathers sinned against God and I myself also a sinner. So ang iyang devotion, ang iyang nasi strong feeling of love towards the one who created him results sa instruction, teachings, mga things nga gitudlo sa iyang amahan na ay impact sa life ni Cain. Probably that was on Sunday na happen. No? So dito iyang naghatag siya og offering in a different way. Gipili gini ang pinakatambok, pinakanindot nga offering para sa Ginoo as they are going to worship God. Cain, the opposite. Namudyot lang siya, kuha niya, gidala niya dito sa worship sa Ginoo. Pero si Cain ang una gi-mention, di ba, gibutang niya. Siya ay eldest, siya pagit ang una ang nagdala og offering. So makita na to ang worship sa Ginoo. Dili po siya something new. Regardless of your age, regardless of your nationality, we are commanded to worship our God. So from the beginning, si Adam, iyang family, ga-worship na sa Ginoo. Naa si Cain, ga-worship. Si Abel, ga-worship sa Ginoo. What happened next? Take note, no? Kung unsa tong na-happen, ang original sa family. They worship God as a family. Probably si Cain, gi-accept niya. Si Adam, accept niya ang duha. Dali, amin na yung offering. Wala nakita ni Adam ang naay problema ning kay Cain. Wala niya nakita nga unsa puding naa kay Abel because Adam was a fallen nature like us. Pero ang Ginoo, we cannot hide something from God, anything from God.
Kabalugin ang Ginoo, unsay gibuhat ni Cain, unsa nang gidala ni Cain, unsay attitude sa heart ni Cain, unsay naa sa mind ni Cain. Because he is God. Balik ta kadyo, tanaw ta sa, look at the New Testament. Before Christ hung on the cross, unsa sulti ni Christ, one of you will betray me. Kaila sila kung kinsa mo betray kay Christ? Wala. Wa sila kaila. Wa sila kabalo kinsa man sa ato. Libog pa sila unsa pasabot ni Christ. Christ kabalo nga si Judas Iscariot. Here, going back sa chapter 4, Cain's offer of worship was rejected. Ang kay Abel iyang gi-accept. Because naay nakita ang Ginoo, holy, full of wisdom, eternal God, siya gahimo. Yung just by words, things were created, ang mga elements, no? Combine, nahimo ang langit ug yuta, naay dagat, naatanan. So, ingana ang atong Ginoo, ang ilang Ginoo atong Ginoo, the same gyapon karon. Wala tayong matago. Did Cain truly give honor to God? Basaha, tanawa ang chapter 4 sa Genesis. It's lamig kita tanawon an nanimba sila. Lamig kita tanawon ani adto sila simbahan. Lamig kita tanawon asayo ha kay ni Cain ni simba oy. Asayo kay siya alas 6 pa lang ga-prepare na siya maadto sa church. Murag ako nakita diri Pharisee. O katong istorya sa tax collector, katong naas sila sa temple. I hope mapod inyong na picture. As they approach the temple of God, Cain and Abel. Ang heart issue, importante po kasanan. We must not bring our offering, we must bring our offering with an upright heart. And with such sacrifices, God is well pleased. Seeing God as a great, awesome, mighty God, kita nato nga we are sinners, we continue to sin against us. Dapat natin spirit of humility before God as you worship God. Conscious ta sa atong sin. The same time, nakita po nato ang iyang great act of mercy. Many hypocrites and evildoers and sinners may be found going as far as the best of God's people in the external services of religion. Si Cain brought an offering with Abel. Ang offering ni Cain mentioned first as if he were the more acceptable of the two. A hypocrites may possibly hear as many sermons. Siguro nakabasa na Genesis to Revelation, kapila na siguro nagibasa. Kapila na siguro siya nag-study sa Bible. A Pharisee, a life of a Pharisee sa New Testament. Pakita na to. Unsa ang mga Pharisee. Magawa nga, ilang life, kuan kayo, holy kayo, no? Yet, kulang og sincerity. They come short of acceptance with God. Pero ang danger ani, ato pong tanaw na itong kaugalingon. Lord, basig rutinary ra niya ang akong pagsimba sa imo. Lord, basig na ako diri, basig. We need to check our hearts. I hope the life of Cain and the life of Abel, it was simple as that. Natay ma-learn tonight. Na in our worship to God, privately or publicly, atong heart is the greatest issue.
Ang atong aim is always the acceptance of God. Because this God is a God nga makakita tanan, everything, past, present, and future. Remember nga, according sa Proverbs 15 verse 8, the sacrifice of the wicked is an abomination to the Lord, but the prayer of the upright is a delight. So, ang life ni Cain. He was a wicked man, led a bad life under the reigning power of the world and the flesh, and therefore, his sacrifice was an abomination to God. Ang kang Cain, murag compliance lang ba? Murag bitag estudyante nga, basta makapasar lang ko, okay na. No? Na ako'y, ang amo itong una, 75 man ang lowest, ang highest 100. Basta makabot lang 76, okay na. But here we are talking more than grades. We are talking about our relationship before God. So, ang kay Cain, basta na alam ko'y mahatag. Kaswal lang kayo. Kaswal lang iyang acknowledgement sa Ginoo. Nowadays, wala naman tayo blood and fruit offerings. Pero ang gibuhat ni Cain, he brought a sacrifice of atonement. Naagid siya, na siya idea, na siya wisdom, nasabtan niya, nakita niya probably ang mga things nga gisulti ni Adam while bata pa sila, midako sila nga we offended God, we offended our Creator, we offended our provider, we offended the King of the universe, the one there seeing us, guiding us day and night. We need to be reconciled with the God of Almighty. So blood was shed in order na para masurrender, no? Everything para ang hatred sa Ginoo ay ang wrath maubos. So ang gesture ni Cain, wala ga-plead siya sa Ginoo, ang iyang request, imploring, asking God a favor sa iyang offering, muna ang difference sa offering ni Cain. Poor kayo ang quality sa offering ni Cain. But ang kay Abel, makita na to, extraordinary. Kung sa merkado pa na, mamili tag prutas, mamili tag gulay, kanag yung ang i-display gud sa mga tindera, vendors sa J&K, kanag yung marketable, no? Anong limpyo, dili luya ang dahon. Kung kato sigurong, kung orange, kato yung ayan tong lagom na, wala nagkakuyapon, ibutang gid nila tong marketable. No? Pero si Cain, so sad, no? Sad kayo kung mabasa bitaw ko ani. Natingala ko, gabasa ko sa, I made a resolution, no? Lord, this year 2025, mo try ko basa sa, balik ko na ko ang times going back in the past, nga na ko opportunity, nga basahon ako in Genesis to Revelation. I was surprised nga pag-abot na ko sa New Testament, I did, by God's grace, nahimo na ko during the camp na human, last April. Pero pag-abot na ko sa Genesis, nga dugay man kay ko na human. Na adi ay ko'y magunong-hunong di ay ko ba. Lahit na po ang dagan. So God is pointing me out nga. Ang progress sa sin ni Adam, kita na to dito sa act of worship na nigawa na kay Cain ang progress. Then makita po na to ang nindot na side nga Abel was converted, no? Because what we saw in our eyes. Ang iyang death dili
in vain. Do patay na si Abel. Pero ang iyang example, ang written about him, gamay rin kang sulti sa iya. Katula nga passages sa kanang nga chapter na namatay na din siya. Daghang kitag lesson, principles makuha sa life ni Abel. Kaingunta nga, grabe no? Siguro, since siya may gimension nga first nga blood nga namatay, nga man, lipay na kaisa ang iyang kamatayon, dili in vain. Asa sa langit. After nakita ni Cain nga gi-reject ang iyang offering, maklaro sa iyang dawo nga dili sa malipayon. Mugot siya, gaduko-duko siguro siya. Murag wa gid sa gibatig guilt kay wa man na-mention diha. Mo tong gi-confront siya sa Ginoo. Ngano man, murag dagay questions ang Ginoo sa iya. Directly nag-converse ang Ginoo sa iya. Pero si Cain, maunong tato ang chance nga mag-repent siya ba? Mauna to nga chance nga examine na iyang kugalingon, ang sa iyang nabuhat. Opportunity noon tato. Pero wala. Ang iyang hatred, selos siya, nag-envy siya sa iyang brother. So, since sa approach sa worship, nag-progress, nasa envy, mura siya ng luod sa Ginoo, nangita sa opportunity nga iyang gimorder iyang brother. Iyang gipatay. So, pattern gyapon sa mga kadungugta, brother against brother, gipatay ang magulang. Ang anak, gipatay ang inahan. No? Nasa news, nasa media, kita nato sa social media. So, ang pattern sa katong una, mao gyapon karon. Sad kayo ang progress sa sin. Ing anak, kakulba ang sin. No wonder why nga ingon ang God nga di ni madalag heavenly creatures makaluwas ani ang remedy ani ako ra gyud padala na ko akong anak iyang blood ra gyud ang remedy para ang sin ma-erase. So Cain murdered his brother Abel. And then, gipangutangan na sa Ginoo. Man, imong brother. He lied again. He lied. So, daghan na ang gawa. So, katong gibuhat ni Adam and Eve, going back sa chapter 2, nga gi-entertain nila ang serpent, igitanaw nila ang fruits, ilang gigunitan ang fruit, ilang gikaon ang fruit. Dili lang dahil kato. Primero, deep in my heart, katulog, sige ko, grabe kagamay, kaya inisalaan eh. Grabe magbayad, kamatayon man yun. Magbalik-balik sa kong mind ba? So, nga yung ani man eh. Makita po na ako sa creation, kinsa ang Ginoo. Dapat, tanawa, just saying words, things were created. So, ang iyang command, i-value ginato na everything that comes out from the Word of God, ato ginang i-value. No, kung by law lang yun, kung ana lang, wag isa sa ato maluwas. Pero pasalamat kay ta, kay klaro kay nga the day si Adam and Eve fall into sin, naghatag na dahil og solution ang Ginoo. Magpadala ko og mukontra sa serpent para mo away anang nagtintal sa inyo anang makasala mo. Na masiparate mo sa kuha. Luwason na ko mo. Are all saved? No. But God desire. Nga, grabe na kadaghan. Ang sin, mura ba siya door nga gilib ni mo open, allowing big and small sins to enter. Mura siya halos nalibot na mo ng dam diha sa nami kauban si Nestor Bisas. Familiar kayo gini sa mga dam sa
NPC kay ang papa katong una pioneering sa NPC nga namatay kay nakuha na tong turbine katong sa man-made lake. Ano siya bay, kung gamay lang leak ana, masking piso lang, isa lang, ana lang kadako nga piso nga leak anang dam. Wala pa'y duha ka adlaw, bungkag na siya. Kining syudad, mabaha na ni, dili dapit nga area. So yung anak, kakuyaw ang sin. Mura siyang barko nga naa sa dagat nga buslot nga. Ay, solusyon, lunod. So kita ing ana ang sin, ang sin ni Eden and Eve ing ana. Door na open, allowing small sin and big sin non-stop, sulod. And yet God, out of His mercy, na siya'y giluwas. So what happened kay Cain? Sige sa yaw-yaw sa Ginoo, sa Lord. Ang Ginoo imbis trying to reach out sa iya, finally, i-condemn na siya sa Ginoo. Reklamo pa siya, Lord, your punishment is too much. Ano siya? Nagkang siya pangayoon ba? Self yung nakita. Lord, sobra na imong gibuhat sa ako. Wala ni mo gi-accept ang ako ang offering. Ako may eldest, ako may una ni hatag. Then karon si Cain imong gi-accept ang iyaa. Then karon imo pa kong i-punish. Ang kaya lang gito ko to patyon kay iyang ko galingon ba? Grabe yung envy. So, ang Ginoo, sige, gi-entertain siya. Then, nihanap ang gamay ang Ginoo. Siya, Lord, kuyaw kayo kung imo kong dadon dito, wala ko'y balay, wala ko'y permanent nga residence. Wanderer ko, vagrant ko. Mabuhi lang di ko sa ayuda sa laing tao or mabuhi ko, dependent ko sa mga resources sa laing tao, mangawat ko para mabuhi ko. Grabe sabi ni Lord, chance na ito tumingon siya, Lord, pasaylo ako sa akong sala. Wala gano'n. Reason siya. Self yung ginawa. Then, ang Bible, wala lang ni-stop diya. Nabasa na ito kaganina, naminyo siya. Before siya naminyo, ipapahawa siya sa Ginoo. Nagpalayo siya sa Ginoo. To be away with God. Kabalutang, lisod kayo. Exposed kayo ka. Just like kay Abraham o kay Lot. Si Lot, namili man si Lot, asa siya muadto. Exposed kayo siya sa sin, sa kalibutan. Exposed kayo sa danger sa mga wicked men. So si Cain, nagpalayo si Cain. And then, na-mention dito nga anak, ang iyang asawa. Then, ang iyang anak, nanganak, ang iyang apo. What happened sa iyang apo? Duha ka buok asawa. But before pa ang anak ni Cain nag-build og city. Ang anak ni Cain nag-build og city. So wala lang sa gahimog balay. Kita maghimo tag gaplano tag church building, grabe atong prayer, grabe atong planning, grabe atong wisdom pila ka tawo atong i-consult. The son of Cain build a city, and Cain was so proud sa iyang anak. Naginganlan niya ang city after the names sa iyang anak. Ang generation ni Cain, ang focus, material prosperity. Ang generation ni Cain ga-focus og something na kanang unsalay nakita nila. For their future, para sa ilaang pamilya, himutag city, himutag walls para protected ta. Kung atong basahon, chapter 4, chapter 5, since familiar na kayo mo ani, di na ko mo go to detail. Pero yung ana, ang descendants ni Cain. Particular kay maghimog mga weapons. Why? Because Lamech, apo ni Cain, ingon siya nga, duwa akong asawa, na ako'y duwa ka anak, dapat ka anak sa pikas, na ako'y duwa ka taong gigupatay. Ang isa, tigulang, ang isa, bata. Proud kay siya mupatay. Og bata. Og tao. So, mo na ang progress sa sin. Grabe ang progress sa sin. Wala na fear sa Ginoo. That is also what is going on sa atong generation. In the past, at present, ug ang future.
patay diri, patay dito. Sayon ra kayo patsyon ang tao. Man, created by God in a very special way. Murarag animal nga pagpatay. So ni-spread yun ang wickedness sa kalibutan. God initiated a talk to Cain to reach him out, pero wagid si Cain. Nagpadayon siya. Pero napoy blessing atong makita. Because end part sa chapter 4, gisulti diya nga nanganak na pud si Eve o ang iyang anak si Seth. Wala kayo gi-mention ang activities ni Seth, but later on sa chapter 5 makita nato nga katong life ni Abel short ra kaisanan. Pero makita nato diya sa chapter 5 nga ang descendants ni Seth ang kinabuhi moabot og tag 900 years. Like for example, si Adam sa chapter 5 live 930 years. Si Seth 925 years. Makita ninyo sa chapter 5. Si Enoch 905. Si Kenan 910. Si Mahalil 895. Si Jared 962. Si Enoch diretso sa langit at the age of 665. Si Methuselah, the oldest, 969. Si Lamech 777. Si Noah, more than 500. Well, kung mubalik ta sa chapter 4, verse 17, makita nato ang genealogy ni Cain. Wala gi-mention pala edad. Wala gi-mention unsa sila kadugay na asa gadwal sa earth. Tan-awan ninyo sa Genesis chapter 4, verse 17. Cain had relations with his wife, and she conceived and gave birth to Enoch, and he built a city and called the name of the city Enoch after the name of his son. Now to Enoch was born Arad, and Arad became the father of Methuselah, and Methuselah became the father of Methuselah, and Methuselah became the father of Lamech. Naadya silang Jabal, Tubad Cain. Apoy babae gi-mention, sister of Naama. Kung i-compare nato sa chapter 5, gitagaan sa Ginoo long life ang descendants ni Adam through Seth. Seth was busy doing spiritual things. Wala ko gaingon nga it's not good to build city. It's bad to build furnitures. It's bad to build mga estatwa. Kaya kung atong tanaw ng history sa Greece, sa Greek, they came from Cain na side. Nga mo nilang focus, something tangible. Grabe ang ang art, focus sa art without mention of kinsa ang Ginoo, unsa ilang relationship sa Ginoo. Murag mugawa nga for them they are captain of their soul. And then later on they also invented a god of their imagination. So mo na ang dagan sa Old Testament sa family ni Cain. As we close chapter 4, I'm going to read verse 25. Adam had relations with his wife again, and she gave birth to a son and named him Seth. For she said, God has appointed me another offspring in place of Abel, for Cain killed him. Verse 26, to Seth, to him also a son was born, and he called his name Enosh. Apo na niya, no? Then men began to call upon the name of the Lord.
sa kagrabe sa kakulba sa sala sa pag-enter sa kalibutan committed by Adam and Eve. Ang Ginoo, by His grace, by His great act of love, everything nga yung gibuhat kita nato nga makaayong kita, God is good, God is love, God is merciful. But dili po na ito ikalimod nga He's a God of wrath if we continue to sin. Question. Now, nakabalo na taana. Balo naman, yan itong unara. Balik-balik man ka. Yes, atong balikon kay as katong song I love to tell the story. A reminder to us how serious ang sin that leads to death. Nag-spread. Grabe ang epekto na wala'y makaingon sa mata sa Ginoo. Lord, inosente ko, Lord. Kung nagpa-pretend si Cain nga inosente siya, the way he argued with God, kung atong tan-awon yun, estudihan nato using different sound commentaries, kaingong gitag, Lord, sometimes I am like this. Forgive me, Lord. Forgive me. Sometimes, ang Ginoo gamay kaayo just like katubitang the day nga nahang si Christ sa cross. Aniingon ang isa ka robber, o Ginoo man ka. Luwasay mo ko galingon. Masya sulti sa isa. Wala kay kahadlok anak sa iya. Lord, remember me. Ingon ang Ginoo, ingon si Christ. Today, you are with me in paradise. Kung dili ta mo acknowledge nga we are sinful, kung di ta mo acknowledge nga, Lord, we are dust. Ang tanan na mong kaayo, tanan na kong ka-bright, tanan na kong maayo sa akong lawas, sa akong health. Ano, may ending aning tanan. Kinigikan niya sa imo. Tanan na kong output, tanan na kong performance sa eskwelahan, sa work, daghang kong awards, daghang kong nabuhat sa community. It's nothing before you. Daghang kong nabuhat sa simbahan, Lord. Beware. Basig paryuta sa Pharisee. Warning sa ato. Warning unta dili ta kung ma-detect na nato nga uy leading nako sa pareho kay Cain. Sayo kay ko sa church every Sunday, dunggan niya to ang pastor ug ang deacon sige sulti pag sayo mo. Sugod ta, simba mo, attendance increase. I-pray po ninyo inyong atong leader sa church. You're the same. You're facing the same temptation. You are exposed to the same. We are weak. We have our own struggles. Pinakalamit nga nakaila sa tuwa gawa sa Ginoo atong spouse. Kabalo na sila. Kaila ko sa kumbana, kaila ko sa asawa. So, Abel was a repentant sinner, a penitent believer. Pareho sa tax collector, pareho sa robber, katong namatay sa cross. Si Cain was unhumbled. Grabe ang confidence sa kagalingon. He loved himself so much. Pare-pareho gid siya sa Pharisee. And he was not justified before God. Daghan pa kay application. Hope nga naamoy time po to look at this old story. So tinod yun nga all pages of scriptures is profitable for teaching, for correction, giving for righteousness. As we go along, magbasa ta, makahunong yun ta. Mixed emotion, suko ta, malipay ta, but eventually makaingon ta. Even in the midst ng naanay chaos, God is still in control. Bungkag lang kalibutan, grabe na kayong sala, but God is in control. Gamay ra kayong sala nga nagipadako ma because God is holy, perfect. Makita dayon ang
hugaw, murag bond paper, o kanang wall, kung labayan nimo nag, murag kadako og 5 centavos o 10 centavos nga hugaw, tara o, makita dayon. Ingana, murag ingana ra, pero dili ginato ma-compare unsa ka glorious ang atong Lord, unsa sa ka perfect. We run out of words describing who He is. I hope today, tonight, makita nato nga si God is a God of love, a God of mercy. Grabe na kay ang sin, yet natawo si Seth. O ang iyang generation, taman kay Noah, kita nato nga na ay godly men who worship the Lord. Then after kay Noah, nalapay lain nga generation. Saved by the flood, saved by the bondage of Egypt. Si Abraham, kita nato, si anak, Isaac, dayon na si Jacob, taman kay Joseph. Atong tarahon ilang lives. Great encouragement to us. Let's pray. Let's bow our heads. Lord, there are so many things nga ma-discover na mo sa scripture kung kinsa ning mga tawhana, how you work sa ilang lives. Dili sila, Lord, ang bida, but ikaw, because you created them, you guided them, it is you who allowed them to exist sa kalibutan. How long sila naadiri for us nga para ma-reflect na among lives. And then, dili ka mawala sa picture, God. Thank you. Praying, careful me, Lord, sa among pag-worship sa imo ang dili mi sama sa mga Pharisee. We are after sa amo ang earthly achievements. Help us always nga correct na mo among heart before you. And for those nga wala pa kaila sa imo, Lord, kapadayon og reject sa truth, wala gasalig sa imo, use that opportunity, Lord. Nakita ta nila kung asa sila. Pareho ba sila kay Abel nga nakita ni Abel nga makasasala, nga angay mo humble down before you. Lord, change our hearts to love you more and hate evil by the grace of your Son's blood, Jesus Christ.